The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are this: first, Simon called Peter, and his brother Andrew, James the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Noon pong nakaraang linggo, napakinggan po natin ang banal na ebanghelyo tungkol sa pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang tawag po sa mga alagad ay mga disipulo. 72 of them, and he sent them in pairs. At sa kanyang pagsusugo, meron siyang mga ibinilin. Huwag kayong magdadala ng pera, lukbutan, extra tunic, pati na walking staff. At tumuloy kayo sa mga tao na magpapatuloy sa inyo. Sinabi din ng Panginoon doon po sa 72 na pagalingin ninyo ang mga may sakit. Ngayon naman po sa banal na ebanghelyo, meron na namang sinugo ang Panginoon. Pero ito yung tinatawag na mga apostol. So these are people different from the disciples. Yung pong apostles, very clearly ito ay tumutukoy doon sa 12. Yung 12 na pinangalanan niya. So itong apostles, sila ay mga closest collaborators ni Kristo. Mga tagasunod din po sila. Yung nga lang, sila ay natatangi dahil sila ay 12 lamang na kasakasama ni Jesus saan man siya magpunta. Kung maalala po ninyo, yung Gospel last Sunday, mukha yata na hindi naman nila kasama si Jesus. The 72 were sent in pairs. But the disciples who were sent in pairs were not with Jesus. They were sent. Pero dito, yung mga apostol, the 12, sila ay laging kasama ni Jesus. Sila ay nagpakain, halimbawa, ng 5,000 tao. Sila, halimbawa, ay pumunta ng sinagoga. Sila, halimbawa, ay pumunta ng templo. Sila, halimbawa, ay pumunta sa ilang. Lagi pong may kasama si Jesus, galing po sa hanay ng 12. Special yung 12. Ngayon po, dapat natin punahin din na itong mga nagdaang ebanghelyo, laging sinasabi po sa atin na nakikita daw ni Jesus yung mga tao, they were like sheep without a shepherd. So anong ginawa ni Jesus? Nagpadala ng mga shepherd. Ang tawag natin sa kanila, mga pastol. Ano ang trabaho ng pastol? Sila po ay dapat na magpo-provide ng pangangailangan ng kanilang mga tupa. In short, aalagaan nila yung mga tupa. Hindi din po, naiiba yung misyon ng 12. Aalagaan din nila yung mga tupa. Ang tawag natin dito ay kawan. Tayo aalagaan din ng mga apostol. At anong specifics na gagawin ng mga apostol? Isama na rin natin yung mga disipulo. Ang specifics, sabi dito ay sila ay magpapagaling ng mga may sakit. Yung mga inaalian ng demonyo, i-exorcise nila. Sila din naman ay magpoproklama ng salita ng Diyos. Ay yung pong inaalihan ng demonyo, yung pong may sakit pagagalingin, ito po ay parang usual na gawain. Tayo din naman ay napapagaling, nagdadasal tayo, sa tulong na rin ng siyensya at medisina, tayo ay umaayos, napapagaling. Pero wag nating aalisin dito yung pong factor na, may pananampalataya at may dasal, kaya tayo ay natutulungan sa mga dasal na yan. Napapagaling tayo. Mariin ko po na binanggit dito in one of my homilies at ang nagpapagaling, di naman po yung mga hinirang ni Jesus. Instrumento sila, pero si Jesus ang nagpapagaling. Instrumento sila at laluyan ng biyaya ng Diyos, pero si Jesus ang nagpapagaling.
The whole point is, kahit na may mga taong isinugo, nasa likod pa rin nila ang Panginoon dahil hindi tayo pinababayaan ng Diyos. So ang isang pamamaraan ni Kristo para i-assure yung tao na hindi tayo pinabayaan ay yung humirang ng mga pastol, katulad ng mga disipulo at ng mga apostol. Sila ay hinirang para tayo ay alagaan. Ngayon, nire-reflect ko po ito. Sa tanang mission ko bilang isang pari at itinuturing din na pastol ng simbahan, paano nga ba mapapangalagaan ng isang pari ang mga kawan na katulad ninyo? Nandoon po sa banal na kasulatan, proclaim the gospel. And this is what we are doing. We proclaim the gospel. We preach. We teach. We edify. We inspire. Not because of our own talent, but because of God's grace who commissioned us. The God who commissioned us to do this preaching. Kaya nakakataba po ng puso, halimbawa na kapag tumatayo kami dito at nagpoproklama ng salita ng Diyos, kayo po ay nabubusog, kayo po ay may nalalaman, kayo po ay may naiintindihan. Yung nga lang, nalulumbay din po kami kung sakaling kapag tumayo kami dito, ay parang wala po tayong natutunan. Parang wala po tayong napulot. Parang hindi po tayo na-inspire. Kaya pinagsusumikapan namin bilang mga pastol na hinirang ni Kristo na magbahagi at magproklama ng salita ng Diyos, sana nga we do justice to our role. Isa din po sa mga gawain namin ay yung pagpapagaling ng mga may sakit. Ulitin ko, hindi kami nagpapagaling ng may sakit, daluyan kami ng biyaya ng Diyos para ang Diyos pagalingin kayo. Papaano po namin ginagawa ito? Mayroon pong sakramento para sa mga may sakit. We call that yung anointing of the sick. Mamaya-maya po, pagkatapos ng misa, ako po ay tutungo sa isang kaibigan na may sakit para siya ay i-anoint. Ganon din po ginagawa namin. But not only anointing the sick with oil, but also offering prayers for the well-being and healing of the sick. Bakit po natin ginagawa ito? Kasi tinatawag natin ng Diyos, Lord, please heal these sick people in our midst. Sana ho ay hindi na magpatuloy pa ang kanilang karamdaman at sana dumating ang araw na sila ay pagalingin. Inaalihan ng demonyo. Hindi po lahat ng mga pari ay exorcist. Ang exorcism ay bahagi po yan ng expertise na inaaral, pinapractice. Pero yung nga lang, yung exorcism na meron kami bilang isang ordinaryong pari na hindi nagsanay, nag-aral, ay yung pong nagdadasal din kami so that you will be protected by the Lord. Protected by the Lord from evil spirits, protected by the Lord from people who may have evil intentions. So sa makatwid, tayo po pala, dito sa mundong ginagalawan natin, talagang nasasaklawan ng Diyos. Talagang ginagawa ng Diyos ang lahat para tayo protektahan, para tayo alagaan, para ipagkaloob, ano man ang ating pangailangan. And I am gratified by these facts. And so today, I am thankful to the Lord for reminding me na tayo ay hindi pinababayaan. And as I thank the Lord, sana kayo din nagpapasalamat. Alam ko po, hindi po yung buhay ay masasabi nating masagana lagi. May mga pagsubok, katulad ng pagkakasakit, kawalan po ng pera, kawalan ng trabaho, problema sa pamilya o relasyon. Marami at samut-sari ang hinaharap natin na mga pagsubok o di kaya problema. Ganun pa man, sa kabila ng mga problema at pagsubok na ito, please, trust the Lord that He will do something so that our life may indeed be healed and our well-being assured and secured. So today, we are grateful and we continue to pray, Lord, please heal us, please protect us, and please accompany us in our journey. Amen.